Sa New Testament, may sinabi po dito sa Romans chapter 12. Ang sabi dito sa verse 1, "Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya." Ang sabi po dito, "Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay." Ito po yan ngayon mga kapatid. Hindi na po itong sinabi dito sa Exodus, no? Na ang sinabi ng Diyos kay Moises o sa mga Israelita na magdala sila ng pinakamagandang bahagi ng una nilang ani. Pero sa atin ngayon, tayo na po, ating sarili na po ang ating ihahandog. At syempre, bago natin ihandog ang ating sarili, kailangan maglinis tayo. Alangan naman ang ating may masama pa tayong pag-uugali o ano yung nakatanim sa ating puso at isipan ay mahandog mo ba ang sarili? Hindi, di ba? Kailangan natin ng Jesus Christ para maglilinis po sa atin. Patawarin ang ating mga kasalanan, lilinisin po ang ating kalooban. Kaya nga po siya ay napako sa krus kasi yan po ang dahilan para malinis po ang ating kasalanan. Gagawin niya tayong bago. At dahil nagawa tayong bago, itong ating sarili ang ating ihahandog. Kagaya ng sinabi dito, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. So yan po. Kaya pero dito sa Old Testament, basahin natin para malaman, makilala natin ang Diyos dahil may sinabi siya na ako ay walang katulad at yan nga siya ang may-ari ng mundo at siya ay maawain. So yan po ang Diyos natin, ano? At mahal niya tayo, mahal niya ang lahat ng tao na dito sa mundo. Yun nga lang, ang tao nga ang may diferensya dahil hindi nakilala ang Diyos. At ang gusto ng Diyos ay makilala siya, ang kanyang pangalan. Makilala po ang kanyang pangalan. Kaya sabi na, huwag tayong magbanggit ng ibang pangalan sa oras ng ating panalangin. Di ba? Nasa sa inyo po yan. Dahil sinabi po dito, ulitin ko po Exodus chapter 23 verse 13. Sundin ninyong mabuti lahat ng sinabi ko sa inyo. Sundin po natin. Huwag kayong mananalangin sa ibang Diyos o babanggit ng pangalan nila na sana po ay